Sumentro ang Korte Suprema sa lagay ng pananalapi ng PhilHealth para masagot ang tanong, bakit nag-remit ito ng 60 billion pesos sa national government kung may mga utang pa? Si Associate Justice Amy Lazaro Javier ang humimay sa isyong ito. Has PhilHealth paid all the recorded and recognized claims Your Honor, before it transferred the funds to the Treasury? Your Honor, in a certain cut-off date, Your Honor, definitely hindi ho natin mababayaran lahat. Not all were paid, Yes, and yet you transferred the funds already. Sa See? 2021 financial statement ng PhilHealth na inaudit ng COA, 1.16 trillion pesos pa ang bayarin ng PhilHealth Grabe. sa mga benepisyo. Trillion pa pala. Habang 347 billion lang ang asset nito. Ibig sabihin, mahigit 816 billion pesos ang deficit, Ang deficit, ng PhilHealth. ang mga utang. Sabi ng adverse opinion ng COA, hindi sinunod ng PhilHealth ang tamang accounting standard at malamang na mas malaki pa ang deficit nila. Financial statements do not present fairly the financial position of PhilHealth. In short, the negative equity of PhilHealth may be way more than 816 billion pesos. Even if you double up your assets, they're not enough to pay off your liabilities. Unti-unti namang bumaba ang deficit hanggang sa 26 billion pesos na lang noong 2022. Pero deficit pa rin. From these assets, the law requires PhilHealth to set aside a portion called reserve funds, precisely to cover payments for the claims of beneficiaries, and that portion has to be used exclusively for the claims, to pay the claims of the beneficiaries. And if there is an excess, then additional programs should be set up. And if there is still an excess in the excess, then investment may be made. Pero sabi ng PhilHealth, hindi naman sabay-sabay babayaran ng mga utang. Kayaan niya itong punan ng mga makukolektang direct Mga contribution sinungaling ng kayo, mga gago kayong PhilHealth kayo. Your Honor, particularly in Section 11, reserve fund for a maximum of 2 years, Your Honor. Is the reserve funds just in paper? Are you not supposed to reserve real money? You cannot predict when people get sick. Sabi rin ng Government Corporate Council ng Yeah, PhilHealth, tama. hindi mababang karote ang PhilHealth dahil sagot ito ng gobyerno. It is the state insurance company. It cannot be insolvent because by law, the government of the Philippines guarantees the financial viability of the program or the National Health Program administered by PhilHealth. Sa labas ng Korte Suprema, nagpahayag ang mga petitioner kung bakit nila ipinababalik sa gobyerno ang 60 billion pesos na kinuha nila sa PhilHealth. Kulang na nga yung pondo, binawi pa, no? Inabandon na ng gobyerno yung kanyang pananagutan na magbigay ng subsidiya para doon sa mga indirect contributor, mga indigent, no? At ipinapapasan ngayon doon sa mga kontribusyon ng mga manggagawa. Malinaw po na hindi sapat ang pondo ng PhilHealth para doon sa sinasabi nating reserve fund nito. Hindi kasi sapat na sasabihin natin na basta may balancing pondo ang PhilHealth ay excess fund na ito. Nag-file din ng petition si Dr. Tony Leachon laban sa gobyerno at kongreso sa pagbibigay naman ng zero budget sa PhilHealth para sa 2025. Nagpapatuloy pa rin ang oral argument sa Korte Suprema. Ito ang unang balita. Mark Salazar. Yan. Ganito tayo lukuhin ang gobyernong ito. Ganito ka manluloko. Binabalik daw sa sa treasury ang pera. Maniwala ba kayo? Na bago yan, bago ito nangyayari, itong pag-zero subsidy nila sa budget ng PhilHealth. Pinasabog na yan ni Maharlika. Natatandaan ko talaga yung information ni Maharlika na galing sa niya diyan source. Nakukunin daw ni Lisa Butod Demonieta ang pundo ng PhilHealth, i-transfer daw sa Office of the President. So maniniwala ba kayo
na binabalik sa treasury yung magkano yun? 60 billion? Ha? Bakit ninyo, kung totoo, bakit ninyo ibabalik sa treasury ang pira kung mayroon man kayong pundo na yun pala, marami pa pala kayong dapat bayaran na utang. Trilyonis pa pala yung mga utang na bayarin ng PhilHealth sa mga hospital. Siguro yun, yung sinasabi doon na 1.16 trillion na mga bayarin. Ha? Mayroon daw silang mga excess funds. Sa papel lang. Wala kayong maipakitang totoong pera. Kaya nga sabi nga ni Lazaro, yung sa oral argument daan sa Supreme Court, bakit? In paper lang ba? Yung nakasulat lang ba na mayroon kayong excess funds, mayroon kayong pundo, nasa papel lang? Hindi pwede yan. Kailangan mayroon talaga kayong real money. Totoong pira na nakatago na pundo. Ay hindi mo kasi malalaman kung kailan magkaroon ng mga sakit. Kailan magkasakit ang tao. Ini-invest ninyo ang pira na para sa mga ordinaryong Pilipino, mga putang ina kayo. Ayan, ini-invest ninyo, tapos ang tubo lang pala, magkano lang, kukunti lang. Hindi naman pala makakover talaga sa mga gastusin, sa mga matutulungan. Ini-invest pala nila yung pera. Ganun yon. Tapos ngayon, ang palusot nila, binalik daw nila sa treasury yung pundo. Maniwala ka. Sasabihin nyo na lang, mga gunggong kayo, mga ulul kayo na taga PhilHealth, na talagang kasabwat kayo ng gobyernong bangag, na hindi talaga ninyo priority ang mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. Hindi talaga ninyo priority ang kapakanan ng mga taong bayan. Marami nang naghihirap ngayon, putang inang gobyerno kang bangag ka, wala ka pang salita about sa pag-zero subsidy dito dahil kinakampihan mo pa rin yung hudas mong speaker na pinsan mo, kinakampihan mo pa rin dahil ang pinalubo ninyo, pinalaki ninyong budget ay yung putang inang akap, IX, para magagamit sa pamulitika ninyo. Yun ang ginagamit na pamulitika ni Tambaloslos Romualdez, yung akap, IX, kaya malaki nilagay doon ang mga pundo sa akap niya. Kaya nga sinasabi ni Vice President Sara Duterte na ang vote buying ngayon legal na. Pinapadaan sa akap, sa IX, ayuda para makabili ng boto. Ikaw hinayupak ka na Martin Romualdez ka, salot ka talaga sa lipunan, hinayupak ka. Sana makulong ka. Itong ginagawa ninyong pag-filled up sa blanco sa budget na itong 2025 ngayon na illegal, pandurubo, panggagagong budget, pangbababoy sa mga Pilipino itong budget 2025 ngayon. Mga kawatan kayo, maputang ina ninyo. Harap-harapan nyo kaming niluluko. Harap-harapan yung mga congressman kayong niluloko ang mga Pilipino. Putang ina ninyo, ibalik nyo ang pundo ng PhilHealth dahil kailangan yan ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga mahihirap na walang-wala. Sana kayo ang matigok, kayo ang mamatay sa sakit. Mga kawatan kayo, putang ina ninyo.